Okay, mabilis ang usap lang tayo tungkol sa isang mahalagang bagay. Ano ba talaga ang saklaw ng review sa ilalim ng Rule 45, lalo na sa mga kaso sa paggawa? Ang pag-uusapan natin ay base sa kaso ng Stephanie A. May Team et al. Versus Technical Skills and Trade Services Inc. et al. Alam nyo, ito yung GR No. 240143. Lumabas to noong January 15, 2025 at sinulat ni Associate Justice Samuel Gaerlan. Mahalaga to kasi nililinaw nito yung proseso kapag umaakyat na sa Korte Suprema yung kaso galing Court of Appeals o CA. So, ano ba yung mga kailangan nating tandaan dito? Una, napaka-limited lang talaga ng pwedeng busisiin ng Korte Suprema pag yung desisyon ng CA na nag-review sa desisyon ng NLRC gamit yung Rule 65 ay inapela na via Rule 45. Gets? Iba yung focus ng Rule 65, grave abuse of discretion, sa Rule 45, questions of law lang. Pangalawa, dahil dyan, ang tinitingnan lang talaga ng Korte Suprema pag Rule 45 na, ay kung tama ba yung naging conclusion ng CA tungkol doon sa tanong kung may grave abuse of discretion ba yung NLRC. Hindi na nila uulitin yung pagsuri sa kaso mismo kumbaga. Ito yung turo sa Montoya versus Transmed. At pangatlo, syempre dahil Rule 45 to, ang pwede lang talakayin ay mga questions of law, mga tanong tungkol sa batas. So ang pinakatanong, nagkamali ba ang CA nung sinabi niyang mayroon o walang grave abuse of discretion ang NLRC? Yun lang. Kaya ito ang tanong di ba? Gaano ba kahalaga na klaro sa atin yung tamang scope of review sa bawat level ng apela sa labor cases? Para sa mas marami pang ganitong updates, lalo na mula kay Associate Justice Samuel Gaerlan, siya po ang 2026 Bar Exam Chairperson, mag-subscribe na po kayo. Bottom line, ang review sa Rule 45 sa labor cases ay nakatuon lang sa kung tama ba ang naging pagsusuri ng CA sa issue ng grave abuse of discretion ng NLRC.